Puro panggugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin. Nang dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan. Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila kunwari yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano nakasta ang pera ng bayan. Tama po lahat yun. Ngunit ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa tabi lang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ang House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng committee po na ako'y miyembro, pinagtatanggal po nila ako. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, saan pupunta ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ako na marinig yung 10 panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asya. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na ang nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan kung gusto niyang gawin at kung alam niyang gawin. Paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin yun. Kung wala naman siyang kakayahan na gawin ang itiniwala ninyong kapangyarihan sa kanya. Kapag ka po ikaw ay senador, tungkulin mong gumawa ng batas na makakatulong, makapagpapabago sa buhay ng mamamayan ng ating bansa. Paano mo gagawin yun kung wala ka namang kaalaman? Ang problema po, tatapatin ko po kayong lahat. Ang problema po,
sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa. Basta sikat lang siya, yun na iboboto natin. Basta sikat lang, basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun, nang dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato, at mga congressmen nakakandidato. May daladalang konting barya na sinasabi nilang AX, tupad, akap. Mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan na? Ipagpapalit nyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit ba ninyo sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yun, at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklab sa inyo. Nakakahiya po. Kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangang malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para siya'y makapagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makahulog po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan.
Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Ilan ka? Pumili na po kayo. Pa iba. Wala, hindi naman nila